Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri ay tayong kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang na Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon po mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa wikang Arabic na kung saan nung nakaraang linggo ay atin pong tinalakay ang tungkol sa mga uri ng pangalan, base ito sa pagiging isang lalaki o babae ng isang salita sa wikang Arabic. At ganoon din nakuha po natin yung tinatawag nating mga sinyalis o yung mga para matukoy natin kung yung salita ba ay babae. So binanggit po natin yung mga sinyalis na ito na tumutukoy sa pagiging isang babae ng isang salita sa wikang Arabic. At ngayon naman po sa oras na ito inshallah ay atin pong kukunin ang tinatawag nating uri ng pangalan. So base po ito sa tinatawag na at-tankir wa ta'rif. Okay, ang ibig pong sabihin ng at-tankir, ito po yung pangalan na kung saan walang partikular na tinutukoy. So, pangalan na hindi partikular na tinutukoy. Samantalang yung at-ta'rif ay ito naman po yung pangalan na partikular na tinutukoy. So, yan po yung pagkakaiba nila. So, mayroon tayong tinatawag na dalawang uri, yung tinatawag nating nakira. Ito yung sinabi natin na pangalan na hindi tinutukoy kung anong bahay ito, halimbawa, okay, kaninong bahay ito. So, hindi siya tukoy, itong nakira. Samantalang, ang ma'rifa naman, ay ito yung salita, pangalan na partikular na tinutukoy kung kanino itong bahay na ito. Ibig sabihin, nakikilala kung kanino itong bahay halimbawa. So, malinaw po yung nakira. Ang ibig sabihin na ito yung pangalan na tumutukoy sa pangalan ng salita na partikular na kilala. So, ang halimbawa nito, misal, okay, kitabun. So, itong kitabun ay salita ito sa wikang Arabic pero hindi natin alam kung anong libro ito. So, hindi siya tukoy. So, hindi partikular na tinutukoy dito kung aling libro ito. Ganon din yung kursi, upuan. So, anong uri ng upuan na ito, hindi natin alam. Okay, hindi siya tukoy kung kaninong upuan ito. Ganon din yung qalam. Okay, itong qalam, ang ibig sabihin nito ay ballpen, hindi tukoy kung kaninong ballpen, anong itsura ng ballpen na ito, hindi tukoy. Ganon din yung rajul, lalaki. So, ito rin ay matatawag na nakira. Bakit? Kasi hindi tukoy kung anong sinong lalaki ito at saang lugar siya nakatira, halimbawa, so hindi siya tukoy. So, ito yung ibig sabihin ng nakira. So, ang pangunahing sinyalis na matutukoy natin kung yung salita ba ay nakira o ma'rifa, itong salita ba o pangalan ay tukoy, partikular siya, o hindi tukoy, hindi siya partikular, ay sa pamamagitan po ng tinatawag nating alif lam. Okay, kung walang alif lam, halimbawa nito, kitab, wala siyang alif lam dito sa unahan. Ganon din yung kursi, ganon din yung kalam, ganon din yung rajul.
Okay, ibig sabihin nito ay ito pong mga salita na ito ay nakira. Okay? Ito pong mga salita na ito ay nakira. Pero hindi po ito pangkalahatan. Kasi mayroon ding mga salita na walang alif lam, okay? Sa unahan, pero tinatawag siyang ma'rifa. Okay? Tinatawag siyang ma'rifa kahit na wala siyang alif lam. So, pangkalahatan lang yung pangunahing sinyalis natin na tinitignan sa una ay kung mayroon bang alif lam o walang alif lam. Okay? Yun po yung nakira. Pangalawa, itong ma'rifa, ito yung pangalawang uri nito. Ito yung sinabi natin na ito yung pangalan na tumutukoy, pinapartikular niya yung pangalan. Ibig sabihin, nakikilala kung ano itong pangalan na ito. So, ito po ay meron siyang mga tinatawag nating uri. Okay? Meron siyang mga uri. Ano po yung mga uri nito? Una, yung tinatawag nating al-alam. Ang ibig sabihin po ng alam ay ito yung particular talaga na pangalan ng tao, halimbawa, lugar, pook. So, ibig sabihin, tinawag itong mga salita na ito na particular talaga na ito yung pantukoy sa kanila. Okay? Ito yung pantukoy sa kanila. Yun po ang ibig sabihin ng al-alam. Ibig sabihin talagang nakikilala na itong bagay na ito ay tinatawag siya sa pangalan na ito. Halimbawa, Muhammad. Okay? Itong Muhammad na ito ay pangalan talaga ng tao. Okay? Pangalan talaga ng tao. Pangalan ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay pangalan talaga na dito siya tinukoy. Okay? Particular niyang pangalan. Pangalawa, Makkah. So itong Makkah, lugar. Alam natin, kilala natin itong lugar na ito. Alhamdulillah. At ginagawa natin siyang lugar na banal. Okay? Ginawang banal ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So itong lugar na ito ay tinawag talaga siya sa salitang Makkah. Okay? Tinawag talaga siya sa salitang Makkah. So ito yung pangalan niya. So nakikilala siya sa salitang Makkah. Ganon din yung Madina. Okay? So kinikilala rin siya na ito yung pinangalan sa kanya. Kaya ang pangalan niya ay Madina. So yan po yung una. Pangalawa, meron tayong tinatawag na ad-damair. So itong mga ad-damair, ito po yung sinasabi natin na mga panghalip panao. Okay? Sa wikang Tagalog, ito yung tinatawag natin mga panghalip panao. So ito rin ay kabilang din sa ma'rifa. Halimbawa, ana, ako, huwa, siya, anta, ikaw. So ana, ako, huwa, siya, anta, ikaw. So ito pong mga salita na ito ay kabilang din po sa mga tinatawag nating ma'rifa. Yung particular na tinutukoy talaga siya. So ganito siya pinangalan. Okay? Ganon din yung asma'ul isyara. Ito naman po yung mga kabilang din sa panghalip. Okay? Panghalip na kung saan ito yung ginagamit na pantukoy sa mga bagay, ganon din sa mga tao. Okay? So ang kahulugan nito ay katumbas niya ang ito sa wikang Tagalog. So ang halimbawa, hada. Hada, so ginagamit ito sa panlalaki na ang ibig sabihin nito ay ito. So, hada, ito. So, ginagamit siya sa panlalaki. Yung hadihi naman, na pangalawang halimbawa, ay ginagamit sa pambabae. Okay? Ang ibig sabihin din niya, ito. Yung haula naman, ginagamit din sa pangmaramihan. Okay? Pangmaramihan siya. Na panlalaki, ganun din ang pambabae. So, either pambabae o kaya either mga babae sila o mga lalaki sila, haula pa rin yung ginagamit. Okay? So, ang katumbas niya, ito, sa wikang Tagalog. Ang pangatlo, yung al-asma al-mausula na tinatawag. Ito pong al-asma al-mausula ay nangangahulugan po ito sa wikang Tagalog ng yaong. Okay? Yaong. So, halimbawa, sasabihin ko, nakita ko yaong nagsusulat. Okay? O kaya nakita ko yaong
naglalakad. Okay? So, sasabihin mo, ra'aytul ladhi yaktubu. Ra'aytul ladhi yaktubu. So, ang alladhi dito ay ginagamit po ito sa sa panlalaki. Okay? Panlalaki siya ginagamit. So, ito ay nangangahulugan sa wikang Tagalog ng yaong. Okay? So, sinabi natin, ra'aytul ladhi yaktubu. Ibig sabihin, nakita ko yaong nagsusulat. Okay? Nakita ko yaong nagsusulat. So, lalaki siya. Kapag babae naman, ra'aytul lati taktubu. Okay? So, nakita ko yaong nagsusulat na babae. Okay? Kapag maramihan naman sila, okay? Ra'aytul ladina yaktubun. Ganun po sa wikang Arabic. Nakita ko yaong mga marami sila. Ibig sabihin, ang bilang nila ay 3 pataas. Okay? 3 pataas ang bilang nila. Kaya yung ginamit dito, alladhina. So, ito pong mga asmaul mausula ay kabilang din po ito sa mga tinatawag nating ma'arifa. Kabilang din po siya sa ma'arifa, yung particular na tinutukoy. Yan po ang pang-4. Pang-5 ay meron tayong tinatawag na al-mu'arrab bi alif lam. Anong ibig sabihin nito? Ito po yung salita na pinasukan siya ng alif lam. So, kapag yung salita po na nakira, ibig sabihin yung walang alif lam ay napasukan siya ng napasukan siya ng alif lam, nagiging ma'rifa siya. Okay, nagiging ma'rifa siya. So ang halimbawa nito ay yung sinulat natin sa una dito po sa nakira, kitab. Okay? Ito po ma'rifa, nakira siya. Okay? Nakira siya. Kasi bakit? Wala siyang alif lam, di ba? Ngayon, kapag pinasukan siya ng alif lam dito, nagiging nagiging ma'arifa siya. Kaya dito yung al-kitabu ma'arifa na siya. Okay, ganun din po yung al-kursiyu, yan ma'arifa na rin siya kasi pinasukan siya ng alif lam. Ganun din po dito, al-qalamu. So ito, nakira siya nung una, pero nung pinasukan siya ng alif lam, ay nagiging ma'arifa na siya. Ibig sabihin, particular na siya na tinutukoy sa pangalan na ito. Okay, yan po yung pang-5. Pang-6, meron po tayong tinatawag na al-mu'arraf bil-idafa. Anong ibig sabihin nito? Al-mu'arraf bil-idafa, ibig sabihin na i-connect siya sa isang salita. Okay, kapag na-i-connect yung isang salita, okay, nagiging ma'arifa siya. So, yung halimbawa niya, Baitullah. Okay, Baitullah, kung tutuusin itong bait ay nakira siya, di ba? Kasi nga walang alif lam sa una. Pero nung siya ay naikonekta sa pangalan ng Allah, okay, nagiging ma'arifa na siya. Okay, so yung bait dito, Baitullah, ma'arifa siya. Bakit? Kasi naidugtong siya sa isang pangalan. Okay, yung halimbawa din niya, Syar'ullah. Syar'ullah. Okay? Yung syar' dito, nakira siya, pero nung naidugtong siya sa pangalan ng Allah, nagiging ma'arifa na siya. Okay? Ganun din po yung Rasulullah. Rasulullah. So, yung Rasul, sa katunayan, ito ay ma'arifa, nakira siya. Okay? Hindi siya particular, pero nung naidugtong siya sa pangalan ng Allah, nagiging ma'arifa siya. Okay? Yan po ang pang-6. Ngayon, pang-7, ito na po yung panghuli, yung al-mu'arraf bin nida. Anong ibig sabihin nito? Yung particular na tinutukoy dahil sa pagtawag. Ang nida dito ay dahil sa pagtawag. Okay? Ginamitan siya ng salita na pantawag. So, ang halimbawa nito, kumya rajulu. Kumya rajulu. Ibig sabihin, tumayo ka o lalaki. Tumayo ka o lalaki. So, yung ya dito, ito po yung naging dahilan kung bakit naging ma'arifa itong rajul. Okay? So, tandaan po ninyo yun. Kapag mayroong ya unnida na tinatawag, ito yung pantawag na ya. Okay? Pantawag na ginagamit sa salita ay nagiging ma'arifa yung sumunod sa kanya na nakira.
Yung rajul, itong rajul po ay ma'rifa na siya. Bakit? Dahil po dito sa ya an nida. Okay? Dahil po sa ya un nida. So yan po yung pangkalahatan mga kapatid dito sa nakuha po natin ngayong araw, ay yung mga uri ng pangalan, base po ito sa pagiging partikular ng isang salita, ibig sabihin tukoy ng isang salita, o kaya naman hindi tukoy na isang salita. So hanggang sa muli po mga kapatid, naway gantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa patuloy po nating pag-aaral, at naway dagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kaalaman sa Islam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.